ba yan ng mga strategy mo kung papaano pabagsakin ang administrasyon? Yung kaibigan yung pinagtatanggol ninyo na si Pastor Apollo Kibuloy, na biktima niya ang mga kababaihan, kabataan na inaakusahan siya ng pangahalay, pangre-rape. Panahon pa ng tatay mong ginawa yan. Ito ay panawagan para sa kolektibong kilos tungo sa pagbabago ng ating pag-iisip, pananalita at gawa. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan ang meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong maitutulong, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanyang-kanyang larangan at pagmamahal sa bayan. Ito ang mga sangkap ng isang makabagong Pilipino na ating isinusulong. Ngunit hindi lang ito ang mensahe ng Bagong Pilipinas. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahalaan. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pupukpukin na maging maayos ang ating mga lingkod bayan. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulumpat. Sa Bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Ang tagumpay ng panawagan na ito ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipinas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Bagong Pilipinas! Alam niyo mga kaibigan, ang ating Vice President na si Sara Duterte, nagiging komedyante na. Nagiging komedyante na wala sa hulog. Yes, mga kaibigan, nagiging komedyante siya na wala na at nakakalimot na siya sa kanyang mga ulirap. Unang-una, hindi naman siya pinag-resign. Hindi naman siya tinanggal. Tapos ngayon, kung ano-anong binabakbak niya sa ating administration, sa ating minamahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Anong drama yan, Vice President Sara? Part ba yan ng mga strategy mo kung papaano pabagsakin ang administrasyon? Part po ba yan ng strategy nyo para kumuha ng simpatya at kumuha ng mga paawa effect? Nagtatanong lamang, Madam VP Sara. Oo, Madam Vice President, hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na nagtungo sa Germany upang manood ng konsyerto ni Taylor Swift habang binabaha ang Metro Manila. Hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na sinang-ayunan ang naging solusyon ng kanyang tatay sa pagbaha sa Metro Manila
na maglaan ng bilyon-bilyon piso Duminite Sen sa Manila Bay. Hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na palaging wala sa oras ng pangangailangan, na sa halip ay magmadaling tumulong sa mga biktima ng kalamidad at magbigay ng konstruktibong solusyon, ginamit ang pagpapahirap ng kapwa Pilipino bilang pagkakataon upang iimbento ang kasinungalingan, manisi at iba, at itago ang pagkukulang ng kanyang tatay. Hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na palaging nagsisilbi tagapalakpak sa madugong kampanya laban sa droga ng kanyang ama, na pumatay ng mga inosenteng bata. Hindi katanggap-tanggap ang isang pro-China Vice President na hindi lamang tumanggi kundi dinahin ang Beijing sa pagpanaw ng ilang teritoryo, pag-atake sa ating mga sundalo at pangaharas sa ating mga mangingisda, kundi mapanghudas at mapanghikayat pa ang ginagawa ng nangyayaring agresibo. Hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na kumikilos hindi bilang pinuno ng bayan, kung hindi bilang apostol ni Kibuloy, at nagsisilbing inakibler sa kanyang mga krimen sa kababaihan at kabataan. Hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na makasarili, mapagmataas at ipromote na akala mo'y royal bride na nagsisilbihan ng 400 personnel bodyguard na pinagpapasahuran ng taong bayan ang mahigit kalahating bilyon piso kada taon. Hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na palpak bilang kalihim ng edukasyon na iniwan ang pamamalakad ng DepEd sa mga tauhan tapat lamang sa kanya na mga tauhan niyang walang kwalifikasyon. Kaya bagsak at palpak ang marka ng ating kabataan sa kasaysayan ng edukasyon. Hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na magpalabog dahil di lamang binigay ang kanyang hiling na confidential fund na nagkakahalaga ng milyon-milyon peso. Hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na ang opisina'y nagkakahalaga ng daan-daan milyon peso kada taon. Ngunit sa oras ng krisis ay nawawala sa aksyon, pumapanig sa kalaban at kumakampi sa mga kriminal. Oo, Madam Vice President, hindi ka namin deserve. The Filipino people deserve the better. Hindi mo deserve at hindi ka tanggap-tanggap. Vice President Sara, makinig ka. Ang isang kagaya mong public figure, ang isang kagaya nyo po na Vice President, elected official, na milyones ang natatanggap sa kaban ng bayan para sa iyong opisina, para sa iyong trabaho, ay hindi ka tanggap-tanggap sa aming mamamayan. Ngayon, sasabihin mo kung ano-ano laban sa pamamalakad ni Pangulong Marcos? Bakit, madam? Ha? Kailan ka inatake ni Pangulong Marcos? Ang pamilya mo ang nagsimula ng apoy sa pamilya Marcos. Ang pamilya mo ang sisihin mo kung nagkakaganyan ang mga problema sa inyo. Hindi ang kasalukuyan administrasyon. Pumipigil lang ang pamilya Marcos. Hindi kayo niririsbakan, hindi kayo inaano, pero kayo atungal ng atungal. Samantalang na lang, Vice President, panahon na inaatake ng China ang ating mga Coast Guard. Anong ginagawa ninyo? Pinagtatanggol nyo pa yung mga China. Ha? Yung kaibigan nyo pinagtatanggol ninyo na si Pastor Apollo Kibuloy, na biktima niya ang mga kababaihan, kabataan na inaakusahan siya ng pangahalay, pangre-rape. Panahon pa ng tatay mo ginawa yan. Pero, saan ang depensa mo? Saan ang pagtatanggol mo? Diyan, sa kriminal na yan. Ngayon, nagpagaganyan ka, nag-ano ka? Naghihingi ka ng awa? Naghihingi ka ng simpatya sa taong bayan? Para saan? Sa kaprastikan mo at kaartihan nyo?